Panginoon, no? Yes, amen. Tayo ay tapos ng umawit at manalangin. Mm. Tayo naman ngayon ay magpapatuloy sa ating aralin na kung saan, ito yung last natin dito. So, ang susunod natin ay mayroon tayong susunod na book na pag-aaralan at yun ay bibigyan ko rin kayo ng mga kopya. So, dito ay nasa Santiago Chayo, chapter 5, verse 13 to 20. So, basahin ko muna yung paunang sabi dito. Bago yan, meron bang gusto mag-testimony ka ba? Pasasalamat din. Sige. Ako nagpapasalamat ako sa buhay ko. Ano mangyari ay nakaraos kami sa lalo sa bahay ko na layuan na pumayag yung kapatid ko kahit may bahay siya. Tumira sa bahay. Amen. Oh! At least maalagaan, di ba? Kasi Maalagaan ba? pag wala nakatira, masisira ng lalo. Salamat sa kapatid ko. At least ikaw, meron ka ng tahanan, no? Pero lahat naman tayo merong tahanan o uwian sa Panginoon. So, wala man tayong sariling property dito sa mundo. This is a temporary lang naman sa atin, pero meron tayong permanent na at yun doon ay sa piling ng Panginoon. Sige po. Sa akin naman, pinagpapasalamat ko yung resulta ng laboratory ko sa Panginoon. Napakaganda ng aking laboratory. Except lang isa lang, ang talaga medyo mataas yung cholesterol. Cholesterol. Pero yung lahat, pati yung sa thyroid, sa ECG, lahat normal ako. Normal. Talaga napakabuti ng Diyos. At lahat wala rin akong binayaran, Sister Ara. Wala po akong binayaran kahit na 5. Amen. Tapos namasahe ako doon sa mga libre rin sakay. Wala rin akong binayaran. Pagdating doon sa ospital, napakababait pa ng mga nurse at saka yung doktor, napakabait sa East Avenue Hospital. Okay. Malinis din pala doon at napakaganda ring ospital na yun. Pag maganda na inikot siya mo ngayon pala siya. Dati hindi ganun kaganda eh. Lawak. Pero ngayon, pag inikot mo na, napakaganda. Pati yung mga CR, mga facilities na yun. pati mga tao, napakabait na mga entertain nila, maayos. Kaya, yun. Sabi nga ng Lord sa 6:33 ng Matthew, di ba? Seeking first the kingdom of God. At lahat yan, i-add niya sa atin. Ibibigay niya lahat ang mas marami pa. Lalo na kung uunahin natin talaga, katulad nitong mga pagtitipon na to. Yes, amen. Kasi hindi naman siya nagtatahangi ko ilan ang dadating dito sa pagtitipon nito. Ang mahalaga, may nakinagkarin tayo ng kanyang salita. Dumalo tayo dito kasi ito nakasulat din sa langit. Yes. Kumbaga, nakasulat sa langit ito. Kahit ayaw mo, ayaw ng kalooban mo, pero kalooban ng Diyos na dumarating dito, kusa ito. Hindi natin ito nabili, kundi kusang loob na dinala ng Diyos dito. Ikaw, na parang magturo sa amin, okay lang yun, makinig kami. Dahil yun, napakahalagang pribileyo sa Panginoon. Ang lahat ng yun. Papuri, no? Oo, papuri, yes. Kasi habang pinapupurihan mo ang Diyos, lalong ang daming darating sa iyong grasya. Yung hindi kanya pababayaan. Kahit sa sakit man lang, di ba, tulad ko, di ba, akala ko talaga may diabetes ako. Kalakas kong kumain Sister Ara. Awa ng Diyos, normal. Kaya lang yung medyo misan, nubo rin ako, natural lang. Ano lang yan kasi sa panahon. Pero ilagnat, wala naman. Kaya lang misan inubo ko. At salamat sa Kanya. Papuri lahat sa Kanya. Dinabalik ko lahat. Sa Panginoon Diyos. Amen. So yun, salamat din ako dahil natapos yung aming camp. At marami rin kabataan na naglalaro at nakarinig ng salita ng Panginoon. Amen. And still, Sa bataan? oo, marami mga kabataan. At yun, nakakatuwa kasi kahit hindi mo sila kilala yung mga tao. Yes. Mga iyon, iba't ibang galing sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang May pamilya. bakla pa dun ito. Oo, pero masarap silang makasama. At Experience, makikita lahat mo siya. yung mga iba't ibang ano ng kabataan, diba? Testimony. Pero ayun, salamat sa Panginoon na sana ang prayer lang namin na kung ano yung narinig nila doon, kung matanim sa kanila. Kasi marami nagtetestimony nun. Actually, merong pastor doon pastor na ngayon, dati hindi. Sa camp lang siya. Ang ano niya sa camp is magnakaw. Yun ang motibo niya, kaya sumasama siya. 1, 2 beses siyang sumasama. Kasi talagang mga nawawalan doon, lalo sa mga kwarto. Sama-sama kasi ang lalaki, sama-sama ang babae na barak. So, madalas talaga may nawawalan. So, yun ang purpose niya, magnakaw. Ang punta niya sa camp.
And then, pangatlong beses niyang pumunta, hinip po na siya ng Panginoon. Na kung saan, ay nabaligtad ang pangyayari. Oo. At yun nga, naging pastor siya kasi tumanggap siya sa Panginoon eh. Ibig Kumbaga, sabihin, doon sa pangatlong punta niya, pagtatagal nangusap na niya, sa no? kanya yung Panginoon talaga. Tinawag na siya. So, yun isang na hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon, no? Kahit na anong Praise the Lord. klaseng mga kabataan ito, sabihin na natin sila yung mga pasaway sa lipunan, pero pagdating na ang salita ng Panginoon talaga buhay eh, di ba? Amen. At talagang tatagos yan sa kaibuturan ng ating kasukasuan, mga litid at sa lahat sa ating katawan, di ba? Kaya salamat sa Panginoon na yung mga experience na yun ay isang namin buhay na handog ay mabangong handog namin sa Panginoon. And also this Bible study din. So ito ngayon tayo ay nasa chapter 14, the last chapter of this book, na kung saan ay ang sabi dito, ang Kristiyano kapag nanalangin, so bigyan natin ng paunang salita, na pabalita na ang mga unang mananampalataya sa bayan ng Afrika ay may katangi-tanging katapatan sa mataimtim na panalangin at pansariling pagninilay-nilay. Sa gitna ng kagubatan ay matatagpuan ang mga natatanging lugar na kung saan ang mga unang mananampalataya ng bayang iyon ay nagtutungo upang magbuhos ng panahon sa pakikipagniig sa Diyos. Ang landas patungo sa mga natatanging lugar na ito ay madaling mapuna sa dahilan na madalas lakaran. Sa oras na sino man ay makalimot o lumiban sa gawain ito ay madaling mapaghalata ng mga mananampalataya. Ito ang nagbibigay daan para sa isang mananampalataya na lumapit sa nakakalimot na kapatiran at magwika, kapatid, dumahaba na ang damo sa landas patungo sa iyong panalanginan, sa lugar ng iyong panalangin. Sa ganitong diwa ng Kristiyanong pagmamahal dapat magpaalalahan na ng bawat isa, lalo na kung ang kapwa mananampalataya ay nahuhulog sa kapahamakan. So, ano ang tinuturo sa atin ng kwento patungkol sa buhay panalangin ng grupo? Gaano kahalaga ang panalangin sa buhay Kristiyano? Kung mapapansin nyo, sa probinsya, di ba? Kapag yung daan na yan, palagi mong nilalakaran, yung damo dyan, nakababa. alam mo na itong, na to, hindi siya kalsada, di ba? May damo yan. Pero alam mo na itong itong na to, damo na ito, ay laging dinadaanan kasi nakadikit na sa lupa, di ba? Hindi sila tumatayo, di ba? So, ganun ang ibig sabihin dito, na kung saan ay palagi dinadaanan ito ng mga nananampalataya na halatado kapag hindi na sila pumupunta kasi umuusbong na yung mo. Tungayan natin ito sa Santiago chapter 5 verse 13 to 20. Babasahin ko na. Okay. Nagbabata chapter 5 Verse 13 to 20. Nagbabata ba ang sino man sa inyo? Siya'y na manalangin, natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung magkasala siya ay ipatatawad sa kanya. Mga pahayagan nga kayo sa isa't isa na inyong kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin. At siya ay nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. 18. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kaniyang bunga. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y pagbabalikin loob ng sino man ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian
ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Amen. Purihin Sa'yo, ng Panginoon. Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Salamat sa Diyos. Ito ay pinamagatang kong The Power of Prayer. Amen. Na kung saan ay binanggit nga rito yung pananalangin. Sabi nga rito, nahihirapan ka ba? O manalangin ka, mayroon bang, kumbaga masaya, umawit ka ng papuri, mayroon bang may sakit, ipatawag ang matandang pinuno ng iglesia para may panalangin siya. So, napaka-importante ng panalangin sa atin. Yung panalangin ay ito ay isang, sabihin natin the power of prayer. Kaya nga nilagyan ko rito na ang title nito ay The Power of Prayer, na kung saan ito yung kapag tayo inanalangin, talagang talagang ito ay pakikipagrelasyon natin. Ang ating kausap dito ay ang ating Panginoon na lumikha sa atin, no? At ito, na kung ano man yung nararamdaman natin, palagi natin itong pinalangin. Katulad nung nahihirapan tayo, meron ba tayong problema, ano ba yung nasa sa loobin natin, na kung saan ay, Lord, nahihirapan po ako dito sa sitwasyon na to, di ba? Tulungan niyo naman po ako na ma-resolve ito. Lord, meron akong kasama na hindi ko po siya maintindihan. Baka po pwedeng paliwanagan mo po siya. So, lahat ng yun ay pwedeng ipanalangin. Like Ninang, di ba? Si Ninang din, isasama niya lagi sa pananalangin. Na lagi siyang babantayan ng Panginoon. At kung luluubin na, kasi ang kalooban niya yung masusunod. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, pagalingin mo naman, hindi pwede. Kasi hindi natin pwedeng utusan ang Panginoon. But instead, kung luluubin niyo po Panginoon, ay bigyan niyo po ng pagkakataon si Ninang na makalakad, makapagsalita ng maayos, di ba? So, ganun po tayo manalangin sa Panginoon. At kapag tayo po ay masaya, mag-worship po tayo, umawit po tayo. Ako minsan kahit nasa labas, umaawit talaga ako. Minsan di ko pa naiiwasan, tumataas pa yung kamay ko. Kasi nakikita ko ang Lord nandun sa ang Lord eh. Even though in our naked eye, we don't see God, but yung kanyang presensya ay nararamdaman natin. At alam natin nandun siya, nakatungay sa atin. Diba? Ako nga hindi hallucination to base sa pagbabasa natin ng Bible. Alam ko na napakaraming creatures sa taas. With our own naked eye. Napakarami dyan. At may anghel dyan. Di ba, dito na tayo sa end times. Yung anghel na may hawak ng tabak, nakaumang na. Naghihintay na lang ng command. Kasi this is the last days. Pero yun nga, nandun siya, nakikinig siya kahit anong pang mangyari sa atin, alam niya ito. Mayroon bang may sakit sa inyo? So sabi rito, ipatawag ninyo ang pinuno ng iglesia upang may panalangin siya. So napakahalaga rin ito yung ipananalangin ang isang may sakit. Kaya nga po, tinatanong ko kayo kung dito si Nanay Pilar, di ba? Kaya lang, yung pamilya niya yung tumatanggi. Actually, nag-chat na rin ako sa kanya na kung pwede ko siyang puntahan personally, but hindi siya tumanggi kasi baka nga nag-aalangan siya dun sa kanyang anak. Pero yun nga, napaka-importante po noon. Sabi ko nga sa kanya, iba yung may nananalangin. Totoo yun. Ng isang may karamdaman. Totoo yun. Oo, napaka-importante Mas po madaling yun. yun. Hindi natin sinasabi na gagaling siya. Hindi yun. Pero, ang sabi ng Panginoon, ipanalangin natin siya. Yes, diba? amen. Ipanalangin. So, mahalaga ito. Sabihin, hindi sinabi ito ng Panginoon dito sa pamamagitan ng Santiago kung wala lang. At sabi rito, so ito nga, sabi nga rito, pagagalingin ng panalangin may pananampalataya ang taong may sakit. Amen. So mismo sa may katawan, kung nandun yung kanyang pananampalataya, Gagaling siya. mararamdaman niya yung kabutihan ng Panginoon sa kanya. Amen. At higit sa lahat, yung kapatawaran ng kanyang kasalanan. Amen. So ano yung mararamdaman natin dito? Joy. Diba? Meron tayong joy, may suffering tayo, may sickness, and spiritual weaknesses. Yun yung sa atin. Ito yung meron tayo. Kaya nga sabi ito, kaya ipagtapat ninyo sa isa't isa ang iyong kasalanan at magdalanginan kayo para kayo mapatawad. So ito po yung itong context na ito. Alam ko po na nanggaling din kayo sa lumang relihiyon. Wala pong sinabi dito na ikumpisan natin sa pare. Tama? Wala po.
Ang sabi dito, ipagtapat natin sa ang ating mga kasalanan. Katulad nito, hindi natin pwedeng sabihin na i-chismis ko. Actually, may nagsabi sa akin yan eh. Kayo, mga nag-uusap kayo, chinichismis niyo yung yung sarili niyo, mga ganun-ganun. Nakalimutan ko na yung kanyang term doon. Pero yun nga, chinichismis yun, ang tawag niya. Marami. Pero ang akong doon, hindi eh. Ito yung sabi ng Panginoon sa atin. Dito sa loob ng natin, sa limbawa sa fellowshipping, hindi naman natin pwedeng, paglabas natin dito ay, uy, si ganun pala. Hindi yun. Kasi bakit? Yun na, ina-avoid nga ng Lord ang mga chismosa eh. So isang kasalanan yun. And kaya na inuutos sa atin to upang malaman natin ano bang kahinaan mo. May problema ako sis, ipanalangin mo naman ako. Correct. Ganon, di ba? So Correct. kasi yung yung anak ko ganon, yung baon na ako sa utang, tulungan mo naman. Alam niyo po bang na yung pagtatapat mo na yon sa iyong kapatiran ay nakakagaan din po yun ng ng loob mo. Kasi saka pupunta dun sa may problema na hindi mo rin alam kung anong problema niya, mas malala pa sa'yo, ay di patong-patong na, ay di nagbigatan na ba? Dalawa na kayo. Ito naman. Diba? Dalawa na kayo. Tama. Saan ang takbo nyo? Hindi na sa Panginoon eh. Ang takbo nyo sa ibang na. Diba? Pwedeng uminom, pwedeng kung saan na, diba? Yun ang takbo nyo, mundo na. Pero kung sa kapatiran, sa mga ganito, na pagtitipon natin, sa alam natin na kapwa-Kristiyano natin, dadalhin tayo sa Panginoon. Sometimes kasi may mga kasama tayo, aminin man natin ito sa hindi, may mga Kristiyano pa rin na ang takbuhan may tao na. Na kung saan ay ang takbuhan pa rin ng mundo, di ba? Pero ito tinuturo sa atin ng Bible na kung saan ay talagang sa Panginoon tayo dapat at sa ating mga kapatiran ay hindi ito para i-chismis tayo, kundi magpanalanginan. So ganun ka-importante yung pananalangin. Tingnan natin dito sa Elias. Si Elias ay tao rin katulad natin. Mataimtim siya nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan sa loob ng 3 at kalahating taon. Muli siyang nanalangin at bumuhos ang ulan at muling nagbigay ng ani ang lupa. Yung ginawa ni Elias, si Elias ay ordinaryong tao rin naman. Pero nanalangin siya sa Panginoon. So yung panalangin niya na yun, ay tinugon ng Panginoon na kung saan 3 at kalahating taon hindi na umulan. And then nung nanalangin siya uli, dinidig ng Panginoon at yun nga ay So ito yung mababasa natin sa 1 King chapter 17. So nandun yung kabuuan nito. Na kung saan nakita natin dito yung power ng prayer, di ba? Na pwede pala yun, di ba? Kung kalooban ng Panginoon yun, ay ipagkakaloob sa atin yun. Tandaan po natin, ang sagot ng Panginoon ay 3 lang. No, wait, and yes. Maaring no, kasi hindi makakabuti sa iyo yung pinapanalangin mo. Wait, dahil hindi pa ito yung panahon para ibigay sa iyo yun. And yes, alam ng Panginoon na para sa iyo yan, kailangan mo yan, at ikaw ay hindi ka mapapasama dyan. So, ang God natin ay all-knowing God, na kung saan ay alam niya, in the future, maaari sa atin, alam natin, nakakabuti, pero in the future pala, hindi pala nakakasama pala yun, di ba? So, hindi papayagan ng Panginoon yun. And then, sabi niya rito, mga kapatid, kung may isa sa inyo na nalilihis sa katotohanan at may mag-akay sa kanya pabalik sa Panginoon, matitiyak ninyo ang nag-akay na iyon sa makasalanan mula sa kanyang kasamaan ay nagliligtas ng kaluluwa sa kamatayan at nagtatakip ng maraming kasalanan. Napakahalaga po nito sa atin kasi hindi dahil sa Kristiyano na ang isang tao ay hindi siya nagkakasala. Nagkakasala at nagkakasala pa rin tayo. Pero minsan ang ating mga kasama, ang ating mga kapatiran ay natatalo sila nung sabihin na natin problema. Natatalo sila ng depression, ng anxiety, ng fear, natatalo sila nun. At napakahalaga nun, ang tungkulin natin sa kanila. Sabi nga, kung may isa sa inyo na nalilihis sa katotohanan, kung nakikita mo na yung kasama mo na medyo lumalayo na siya, lalo na sa pananampalataya sa Panginoon, ikaw na kasama niya mismo,
ikaw mismo ang magbigay sa kanya ng encouragement. Ikaw mismo ang magbigay sa kanya ng salita na nasa puso mo, na napag-aralan mo, na sinabi ng Bible na kailangan niyang bumalik sa Panginoon. Sapagkat bakit? Ang panahon ay napakalapit na at hindi rin natin ibig na tayo ay dumanas ng hirap, di ba? Ay kung ganon ang mangyayari, eh mararanasan mo ang hirap na that is a tribulation na darating, di ba? Tandaan po natin ang mensahe dun sa 10 virgins. Ewan ko narinig mo na. Ako narinig ko na yan. So, 10 virgins, dadalo sila sa kasal. Yung 5, handa. Meron silang langis para sa ilawan. Yung 5, hindi sila naging handa. Nung pagsapit ng hating gabi, hindi alam kung kailan darating yung groom, ay biglang dumating siya. At yung 5 ay aandap-andap na yung kanilang langis. Dahil hindi sila naging handa. Pero yung 5 ay naging handa sila at meron silang baong extrang langis para sila ay hindi matuyuan yung kanilang ilawan. At nang dumating ang groom, nandun sila at pinapasok sila. Ang nangyayari dun sa 5, yung 5 ay naiwan sapagkat naghanap pa sila ng langis dahil hindi sila handa. Tayo yung pinaghahanda ng Panginoon. Tandaan natin na yung 10 yun ay Kristiyano. Mananampalataya. Kaya nga nandun eh. Kasi ang bride ng ay ang church, which is tayo yung church. At tayo ang Panginoon ng groom. So ibig sabihin nung dumating na sila ay nagkakatok sila at ang sagot sa kanila ng Panginoon ay hindi sila nakikilala. So wag sanang mangyari sa atin yon na tayo ay pagdating ng Panginoon ay hindi tayo makilala ng Panginoon. It's because hindi tayo naging handa. So kailangan sa ating sarili lagi tayong maging handa. Anytime of the day, darating ang Panginoon. Walang nakakaalam, even Jesus Christ, the Godfather only. Even the angels in the heaven, hindi nila alam. So, napaka-halaga po ng panalangin. Itong panalangin na to, i-confess natin yung ating sin. Ang panalangin natin kailangan with faith, na ito ay sabi nga, di ba, sa James 10, na kung saan ay hindi, kung mananalangin tayo, ay wag yung parang, yung nagda-doubt pa tayo. Kapag sinabi natin, katulad kami. So, kami talaga po, ito, wala na naman sinahod si Jan, gawa na lumipat siya ng work. Hinold yung sahod niya. So, nagpatong-patong na yung bills namin. Bahay, internet, kuryente. Lord, huwag niyo po kaming hayaan na magputulan ng ilaw, ng tubig, at diba? Kasi patong-patong na eh. Okay na, bahala ng Lord dyan. Anyway, bahala naman siya. Gagabi din po, actually, kaya wala na rin po akong binibenta dahil konti na lang yung laman ng tindahan ko. Pero bumibenta po rin ng Panginoon. Pamasahin ni Jan, pagkain namin araw-araw, kahit na nga ganun yung tinda na lang, pero bumibenta pa rin at nakakaipon ng hindi ko na pinaproblema yon. Lord, problema mo yan, bahala ka na dyan, di ba? Pagka binawalan kami ng gas, okay lang. Madaling araw, magluluto na ako dahil papasok siya. Sinindihan ko, nagkaroon pa. Nakaluto pa ako ng sinaing. Nung alas 5 na mga past 5 na, kailangan ko naluto. Sinala ko yung itlog na lang ulam niya, baon niya. Hindi na naluto. Sabi ko, patay yung kapatid ko, wala pa. So, dumating naman yung kapatid ko at nakiluto muna ako sa kanya. At nag-chat naman ako sa gas. Yung gas naman, hindi ko sinasadya na ma-text ko siya. Kasi alam ko, wala na akong load. Inihahanda ko lang siya. Ginanon ko lang siya. Parang ako mamaya magpapaload ako, pipindutin ko na lang. Aba, pag pindot ko, nag-send. Dumating. Dumating ang gas. Okay siya. Patay. Ang pera ko lang 200. Na-delay pa naman yung dating niya. Hindi naman agad-agad. Bakit ka naman nag-send? Paano na yan? Wala akong magbabayad. 260 yung gas. Yung maliit lang muna binibili. Hindi mo na ako bumili ng malakas. Malaki kasi nga wala pang budget. Mara na naman maliit eh. 260 nga. 260. Ayun. 200 pa lang pera ko. Maya may bumili, may gano'n. Sabi ko, Kaipon ka. pag binayad ko to, walang pamasahe yung isa. Sabi ko gano'n. Di yun, puri ng Panginoon dahil na-delay yung dating niya at nung dumating siya ay meron na rin namang bumili at nakaipon pa rin ng pamasahe din ni Jan at sumapat pa dun sa pambayad sa kanya.
So, di ba, purihin ng Panginoon, Oo, di ba? totoo, amen. Na kung saan, bahala ka na, Lord, di ba? Kasi Magawa yung pa panalangin namin. natin, itiniwala na natin. Amen. Kasi kung minsan mananalangin tayo, ay, hala, baka ganito, baka kasi hindi, baka, yung mga baka-baka yung mga kasi-kasi na yan. So, kaya, sabi ko lang, Lord, bahala ka na, wala akong masahe si Jan. So, na-delayed siya hanggang sa, ayun. So, ganun ka ang Panginoon. Amen, Diyos. Yung panalangin natin, talagang Amen. very powerful yun. And with faith. Yes. Kasi pag nanalangin tayo na wala lang, hindi natin yun, wala din, Wala. di ba? At bakit, sabi ng Panginoon, alam niya na yung pangangailangan natin, hindi pa natin Alam niya sinasabi, na. di ba? Yes. Pero Amen. bakit kailangan nating manalangin? Kasi gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, Amen. maging humble tayo, na hindi natin talaga kaya ito. Mm. Na kailangan natin pa rin pakumbaba sa Panginoon. Amen. Napaka-importante po yun. At ito nga na isang ating kapatiran na kung saan ay medyo nalilihis siya, medyo nagkakaroon siya ng ibang mindset, ay kailangan po natin siyang kausapin, pwedeng personally, nakausapin natin siya one-on-one, na ipaliwanag natin ito dahil napakahalaga po nito. Higit sa lahat po, yung ating mga work na yan, yung ating mga na yan, ay na lang yan secondary. Pinakamahalaga pa rin. Bakit? Tanong ko sa inyo, nakakapag-church ba kayo ng Sunday? Hindi. So, yun. Diba? This is the opportunity to praise God, to worship God. Kasi, pagkakataon na nandito na kayo, nakapakinig na, ibig sabihin, wala kayong time para pumunta, Hindi, di ba? gusto ko Dahil din hindi, ba problema? hindi. Siya yung makapunta. Pangalawa, Yun nga, hindi ka dahil meron, pinapayagan. meron kayo kasi Pero, eto na nga eto na yung chance. Kumbaga. Ito na yung chance na makinig ka na lang. Makikinig ka na lang. Eh, hindi naman tayo abutin ng isang araw. Oo. Diba? So, sandali lang. Pero ang Panginoon, all the time. Kahit natutulog ka, Andyan. kahit nasaan ka, nandiyan ang Panginoon, Yes. di ba? Amen. Pero tayo, kaprasong oras lang, Dapat- kaprasong natin, ay hindi natin may bigay sa Panginoon. Amen. Totoo Di yan. ba parang nakakahiya naman sa Panginoon? And then, minsan, sinisisi pa natin ang Panginoon. Kasi naman, Lord, sinisisi pa natin ang Panginoon. Gusto mo nangyayari sa atin. Totoo yan. Pakinig ka ng Which is, Bible. yun ang kasi ng tao. Pagdating sa, Na anak mo, Sister Ana. pagdating dito sa mga aral, mahirap talaga. Pero, ilagay natin sa ating puso at isipan, na higit sa lahat na naririto sa mundo, gawain man yan, ano naman yung gagawin natin, ay napakahalaga ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Totoo yan. Di ba? Hindi Hindi mo man namin niya. Purihin ng Panginoon. Totoo po yun. Totoo yun lahat. Mahalaga yung salita ng Diyos. Hindi mo nga kaya ipaliwanag yun. Ayan na, may dumating na para magpaliwanag sa'yo. Amen. Aayawan mo pa. Pakibuksan mo yung Pilipos chapter 4 verse 6. Pilipos. Pilipos, Tagalog. Pilipos. Excuse me. Thank you. Ano yan? Wala pa pala si Kuya Omen. Ano yan? Wala pa? Wala pa. Ano? Pilipos chapter 4 verse 6. 4-6. Verse 6. Sign natin. 4-6. Ito. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Ito. So, sabi dyan, huwag tayong mabalisa. So, ano man yung darating yan. Ngayon, sa bansa natin, sa gobyerno natin, samot-sara, di ba? Hindi mo na alam kung anong mangyayari sa atin. Sumabay pa ang China. Lagi tayong ginugulo, di ba? Pero paano ba tayo? Paano ba kung isipin natin, matatakot na tayo dahil any time of the day, pwede tayong girahin. Ang liit ng bansa natin eh. Pero ang Panginoon, panghawakan natin yung sinasabi ng Panginoon.
At lahat ng yan, isama din natin sa panalangin natin ang ating bansa. Tandaan nyo kapag mananalangin kayo, hindi lamang ang pamilya, hindi lamang yung mga kaanak nyo, kundi pati ang ating bansa, ang ating Pangulo, at ang lahat ng mga nasa gobyerno. Kasi yun ay inuutos din ng Panginoon na ipanalangin natin ang pamahalaan. So, napakahalaga po yun. Yun ang ating, hindi rally, hindi yun ang solusyon doon. Ang solusyon, panalangin. Yes. Yun ang Amen. panalangin. Totoo. Lalo may gulo. Yun ang solusyon. Kaya tayo nandito mga Kristiyano, kasi yun ang solusyon, ang panalangin. Yes. So, sama-samang pananalangin ay napakabisa. So, the sickness was caused by sin, and healing was brought about repentance. Not all sickness ay cause ng sin. Pero, some of them, nagkukos na ng sin. Kaya, ang niyan, ay magbalik loob sa Panginoon, mag-repent, humingi ng tawad. Pero hindi lahat ng sickness. Like Job, hindi tinest siya, wala siyang kasalanan. Binigyan siya ng mga ketong, ng mga bukol-bukol. Hindi dahil sa kasalanan niya, sapagkat siya ay matuwid na tao. So, pero bakit may ganun? Kasi suffering is there. Talagang meron tayong suffering. Tayo mga Kristiyano, hindi hayahayang buhay natin. Yes. May hayahay na tayong buhay pagkapiling na natin ang Panginoon. Pero ang Panginoon, pinapauna na sa atin na itong mundong ito, meron tayong sufferings talaga. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na si Ninang, kaya nagkaganyan, may kasalanan. No. Hindi. Hindi. Ang mensahe niyan, baka kasi yung nasa paligid niya. Kasi alam natin si Ninang talagang mananampalataya na siya. Diba? Noon pa. Pero ang mensahe nito, makita ito, baka merong pang mga nasa paligid niya na kailangan makita siya na sa pamagitan niya sa Panginoon. Diba? Sometimes kasi, ginagamit tayo, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ibang tao din. Yes. Amen. Sa pamilya din. So, maaring ganun. So, nawa makita ito ng lahat na hindi sa lahat ng oras ay kasalanan yung kaya may pagdurusa tayo. But ito yung tunay natin na kalagayan. Ang Kristiyano talagang may suffering talaga yan. Suffering and trial. But, sabi ng Lord, bibigyan tayo ng the way to escape the temptation. Sapagkat ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako at tapat sa kanyang salita. Kaya, napakahalaga po ng ating panalangin. Sige po, bilang pangwakas, tayo po ay magpatotoo o meron ba tayong na-relate dun sa ating topic today? O may masasabi ba tayo doon na naranasan ba natin na meron tayong mga kaibigan na nalayo na pwede natin, or meron ka bang gustong ipanalangin sa mga oras na ito na gusto mo siyang tulungan, bago mo siya kausapin, ipanalangin mo muna siya. Tandaan po natin to, hindi ko po hingin sa inyo kung sino man yun. Pero kung may gusto po kayong tulungan, sabi nga dito, kung may kapatid kayo na nalayo sa kasalanan, itong kapatid na to, hindi po ito kapatid natin sa dugo Ito tayo po ay magkakapatid sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Yes. Hindi lahat ay anak ng Diyos, lahat lamang nananampalataya sa Kanya ang nagkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Yes. Tayo ay mayroong karapatang tumawag sa Panginoon ng Ama sapagkat tayo ay nagkaroon ng inheritance dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. So yun yung benefits natin. Kaya ang tawagan natin ay kapatid. So ang kapatid natin na ito, hindi man natin related by blood but related with Jesus Christ. And kung meron man tayong gustong kausapin, ipanalangin po muna natin yon. Maging ang ating sarili. Lagi po natin ipanalangin ang ating sarili kasi hindi rin po natin alam na ano pala tayo. So, napakahalaga po na ipanalangin natin yung taong yon bago natin kausapin. Or meron ba tayong mga gusto pang gawin, madagdag sa ating pag-aaral? Pwede po rin yung i-suggest. Meron po ba kayong gustong sabihin bago tayo magtapos? Basta sa akin yun basta yung gusto ko ipanalangin ko muna yung sarili ko. Lalo pa akong tumibay sa Panginoon at lalo pa akong mag-aral ng kanyang mga salita at yung buhay ko, ibigay ko sa kanya.
At maging yung mga lumalapit sa akin na gusto nilang ipanalangin ko sila, unahin ko muna yung pamilya ko. Anak ko, asawa ko, mga kapatid ko, lahat ng mga nakapaligid sa akin dito. Gusto ko muna sila ang ipanalangin ko bago yung sarili ko. Kasi gusto ko sa kanila iparamdam na may Diyos, na kailangan nila ang Diyos, na kailangan nila ang salita ng Diyos. Kasi kapag wala yun, wala yung buhay nito. Kasi tatlo nga lang yung sabi ng Diyos, di ba? May oo, hindi, at pag-antay ka. Sa lahat ng panalangin mo, kailangan nasa loob mo, nasa puso mo. Alam ng Diyos yan kasi kung ang puso mo, ano yung sinasabi mo, di mo pa nasasabi, alam na ng Diyos yan. Kaya yun, gusto ko lang yung manalangin ako ng taimtim. Nagawa ko nga yung chain and prayer fasting namin. 4 days lang ako nakagawa. 6 a.m. to 2 p.m. Nag-fasting din ako ng iba. Nagawa ko rin yung panalangin ko sa lahat. Hindi lang sarili ko, kundi buong bansa din, buong daigdig. At lahat ng mga taong nangangailangan ng panalangin, nakakilala ko rin. At kahit hindi ko sila kilala, pinapanalangin ko pa rin din sila. Kasi yun ang kalooban ng Diyos, yun ang gusto ng Diyos sa akin, na gawin ko. Yun lang. Basta yung nag-chain and prayer and fasting ako, natutuwa rin ako sa sarili ko, nagawa ko rin yun. Sabi ko nga, kulang pa yun. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng maraming lakas para magampanan ko yung tungkulin ko sa'yo. Yun lang sa akin. Masaya ako nung gagawa ko. Ikaw, Sister Jean. Ando ba si Osam? Sige, ikaw. Para sa akin, talagang dapat ang panalangin din nawawala sa sarili. Kasi pag hindi tayo nanalangin, hindi maganda yung natin sa buhay. Amen. Pangalawa, dapat lahat ng pamilya makasama. Kasi sa buhay na yun, pahirap ang buhay. Totoo yan. Kaya nga sa mga kapatid ko napapasalamat ako na wala man yung nanay ko may pagkakuripot. Blessing ang pumalit. Kasi lahat ng anak ng ate ko napapunta sa bahay. Lagi silang happy family, kaya sana magtuloy-tuloy. Kasi dati manginginom yung bata. Ngayon, iwas-iwas na kasi yung tatay nila tumatanda na. Yun, sana magtuloy-tuloy. Masimbahan sila, kaya lang minsan, pag nalasing, di simba. Yun nga lang. Pero marami na akong anakan na Christian. Pero kahit hindi sila nakuha sa Christian, nakikinig naman sila basta may Bible study. Ipanalangin mo na tuluyan na silang ipuin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon kasi kami hanggang ngayon yung pamilya namin medyo matigas pa rin. Oo. Puso. Hindi naman kahit matigas. Pero yun ang bandang huli yun, ano rin yun. nagtitiwala naman ako sa Panginoon. Kaya hindi ko na pinaproblema yun. Kasi binigay ko na sila sa Panginoon. And yung ginagawa din namin, mag-asawa, pareho kami, pamilya namin po. Kaya ang dalangin namin na one day, sa kanila mayroon din Oo. Yun lang naman ang gusto natin kasi hindi natin ibig na tayo umaakit na doon, sila naiwan. Ito, tama yun. So kailangan talaga kasama natin ang pamilya natin. So yan, sige, purihin ang Panginoon. Salangin muna tayo. Salamat po o Diyos na sa pagtitipong ito, ikaw ay napaparihan. Salamat po o Diyos dahil sa iyong salita kami nagkaroon ng katatagan sa buhay na ito. Ano man ang aming kaharapin, ang mundo ito punong-puno ng kasalanan, temptation, at paghuhusga, at na paghihirap, Panginoon. Salamat po o Diyos dahil sa pamamagitan mo, nakakatayo po kami sa katotohanan, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na ano man ang narinig namin, Panginoon, ay ito'y maibahagi, may pamungay. Hallelujah. At ang kahalagahan po ng panalangin ay ang relasyon namin sa iyo, sa pakikipag-usap namin sa iyo, Panginoon, na alam namin, Lord, na tumitibay kami, na alam namin hindi ka man po namin nakikita, pero nararamdaman ka po namin. At alam mong mahal mo kami kaya, Panginoon. Kaya Lord, salamat po muli sa iyo ang papurihan, O Diyos, na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat.
Kami po patuloy na pupuri sa iyo. Pagpalain niyo po ang araw na ito. Pagpalain niyo po ang pamilya Mercado, ang pamilya ni Sister Rosa, pamilya ni Jane, at si Nanay Pilar, Lord. Pagpalain niyo po ang buong naririto, Panginoon, at bawat pamilya na represent namin, O God. At lalong-lalo na po si Ninang, Lord, na sa iyong mga kamay po namin isinusuko ang kanyang kalagayan, na sa iyong mga kamay din po, Panginoon, kung luluobin niyo pa, Panginoon, ay makapagsalita siya, mamuhay siya ng normal. At kung ano man po ang mensahe niyo sa kanyang kalagayan, sa mga nakapaligid sa kanya po, ipaunawa niyo po ito sa kanila, Panginoon. O Diyos, lubos kami nagtitiwala sa iyo, lubos kami nagpupuri sa iyo, Panginoon. Ang buhay namin dito sa lupa ay alam namin pansamantala lang. Yes. Panginoon, kami ay nasasabik sa inihanda mo sa aming tahanan. Wala nang pag-iyak, wala nang problema, wala nang kasakitan, Panginoon. Hallelujah, at pagpupuri na lamang sa iyo, O Diyos. Salamat po, O Diyos, na buhay, dakilat at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pindutin mo ulit yung pula. Yung gitna.